Oh, malayo pa ang 2028 elections. Pero ngayon pa lang si dating Senador Sani Trillanes, iniindorso na si General Torre, ha? Sabi ni Trillanes, ha? Sa galing ni General Torre, ano 'yan? Ha? Maganda siyang makapasok sa Senado sa 2028. Yun. Ha? Maaga pa pero ano lang siguro nai-excite lang si Trillanes, ha? Hi kay Eric Sound Test, ha? Good PM sa iyo. Hindi ko alam kung itong itong kumakalat na ito na code card ay talaga ngang kay Trillanes. Pero ito yung sinabi dito, mga kabunyog. Ah, I-assume natin na totoo nga ito, sinabi niya ito ni dating Senador Sani Trillanes. Ito yung kanyang sinabi. Sabi niya, napakaswerte ng Pilipinas na merong General Torre at this time sa Philippine National Police kasi meron siyang moral compass. It is working properly. Alam niya yung tama na gawin. Alam niya yung duty sa kanyang bansa. May balls talaga siya to back it up. You can imagine if you have a PNP chief turned senator in the person of General Torre, you need to have a General Torre in public service. Yun. Kayo, anong masasabi nyo? Kumbaga, si General Torre, ayon kay dating Senador Sani Trillanes, believe siya dito. At sa ipinakita nitong galing, disiplina, determinasyon. Kumbaga, matindi kapag napunta ito sa Senado. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, imagine niyo kung ang isang General Torre ay mapupunta sa Senado sa 2028. Oo nga naman. Alam nyo, si General Torre, marami itong karanasan at kaalaman na magagamit sa Senado. Hindi tulad ni Bato. Hindi tulad ni Bato. Parang ang kalibre nito, mga tulad ni Lacson. Si Lacson dating PNP chief din eh. Si Bato dating PNP chief. Pero ang layo naman ang naiko-contribute ni Lacson na kaalaman sa paggawa ng mga batas, sa mga batas na naipasa nitong ni Ping Lacson kaysa kay Bato. Si Bato, ito yung dating PNP chief na naging senador na katatawanan. Katatawanan. Pero si General Torre, pag naging senador nga yan, yung kanyang kaalaman sa law enforcement, sa peace and order, yung malawak na karanasan ni General Torre, maikukontribute niya talaga sa Senado. At saka naman yan eh, kilalang kilala na yan, sikat yan si General Torre. Kaya pag kumandidato nga yan na senador, hindi mahirap ang laban para sa kanya. At saka hindi na nga lang dun sa sikat siya, yung mismong kakayanan ni Torre, yung kaalaman niya. Siya ang kauna-unahang PNP chief na galing sa Philippine National Police Academy. Ang pagkakakilala kasi ng marami, ang alam ng marami, kapag PNP chief ka, dapat galing ka sa Philippine Military Academy. Ay mayroon na rin kasing PNPA, Philippine National Police Academy. Mula pa nung mga nakaraan, wala pa ni isa, as in wala pa talaga, na PNP chief na galing sa Philippine National Police Academy. Ito pa lang, si Torre pa lang yan. At si Torre ay napakarami ng karanasan. Napakaraming karanasan, napakaraming kaalaman. Dapat yung kanya mga kaalaman, mga karanasan ay magamit sa Senado para makatulong siya sa paggawa ng mga batas na karapat-dapat para sa bayan. Yung eksperyensya at kaalaman ni General Torre ay magagamit para magkaroon tayo ng mga batas na talagang tumutugon sa pangangailangan ng bayan. Lalo na sa usapin ng ating sistema ng hustisya, yung law enforcement natin, peace and order natin, malaki ang maiko-contribute ni General Torre. Kaya sang-ayon tayo dyan sa sabi ni dating Senador Sani Trillanes. Ano po ito mga kabunyo? Magandang ito. Saka malaki naman ang tsansang manalo yan kasi sikat sikat si General Torre, kilalang kilala. Huwag lang masira. Kasi malayo pa yung 2028.
baka naman lumaki ang ulo ni General Torre. Maging mayabang na rin at arugante. Yan ang problema lang. Sana wag. Sana wag magbago si General Torre. I-maintain niya yung kanyang pagiging simple. Kasi galing pala ito sa taga Zamboanga pala ito. Tapos yung mother niya taga Iloilo. Kaya ano ito? Ano ito si General Torre, galing sa probinsya, galing ng Zamboanga, nag-graduate ng Philippine National Police Academy. Tapos ngayon na-appoint siyang PNP chief. Kauna-unahang PNP chief na galing sa Philippine National Police Academy. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Ayan na, ang nag-i-endorse pa naman sa kanya, si Trillanes. Si Trillanes. Parang believe si Trillanes na ito ang nakikita niyang posibleng maging dating PNP chief na pag naging senador, malaki ang maikukontribute sa bayan. Hindi tulad ni Bato de la Rosa. Okay? Coronadal ba? Marilo Pabian? Akala ko Zamboanga. Tama. Si Erwin Barilla, born in Hulusulu. Born in Hulusulu. Yan. Malakas yan. Kasi kasikatan ngayon ni General Torre. Pero, wag sana siyang magkakamali. Sana, wag siyang maging arugante, wag maging abusado. I-maintain niya yung kanyang magagandang ginagawa. Yung magandang pagkakakilala sa kanya ng tao, i-maintain niya yun. Pangalagaan niya yun. Yung reputasyon niya, yung integrity niya. Dapat mapangalagaan niya yan. Kasi kapag hindi niya yan napangalagaan, nasira lang siya sa isang kapalpakan, ay mahirapan na siyang makarecover niyan. Napakataas ng respeto, expectation kay Torre. Kapag naging palpak siya o kaya nasangkot siya sa isang katiwalian, wala yan. Lahat ng pinaghirapan niya na kasikatan, pagmamahal sa kanya ng tao, mawawala yan. Kaya dapat pangalagaan ni General Torre ang pangalan niya. Huwag siyang masasangkot sa mga huwag siyang masasangkot sa mga pang-aabuso, huwag siyang masasangkot sa mga krimen, baka naman masangkot siya sa mga krimen bilang PNP chief. Masisira siya. Pag nangyari yan na hindi niya napangalagaan ang kanyang pangalan, integridad, wag na siyang mag-isip na tumakbo bilang senador. Pero kung mamimaintain niya yan, kasikatan niya, maganda ang pagkakalala sa kanya ng bayan, respetado siya, malaki ang tsansa, manalo talaga yan si General Torre. At tingin natin, pag nanalo yan si General Torre, malaking tulong talaga sa ating Senado. Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.